Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Pumutok kaninang umaga ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Tumagal po yan ng halos 1 oras ayon sa PHIVOX. Sa lakas ng pagputok ng bulkan, umabot ng hanggang 4 na kilometro ang taas ng ibinuga nitong usok. Sa video na inalabas po ng PHIVOX, makikita ang makapal na usok mula sa bulkan. Ayon kay Director Teresito Bacolcol, patimog kanluran ang direksyon nito na posibleng makaapekto sa mga lungsod ng La Carlota, Bago at La Castellana sa Negros Occidental. Nakaranas na raw ng light ashfall sa mga barangay ng Cubay, San Miguel at Lacan Granja sa La Carlota. Bukod sa abo, may volcanic particles na dumaloy sa gilid ng bulkan o ang tinatawag na pyroclastic density currents. Mananatili pa rin naman daw sa ngayon sa alert level 3 ang bulkan. Nag-abiso naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines na huwag munang dumaan ng mga aircraft malapit sa Bulkang Kanlaon hanggang sa taas na 22,000 talampakan. Epektibo ang nasabing notice to airmen hanggang 5:51 a.m. bukas. Update po tayo sa sitwasyon sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito ngayong umaga. Kausapin natin si PHIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga, Director Bacolcol. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Opo. Kapag sinabing explosive eruption, pakilarawan nga po kung gaano katindi yung posibleng epekto nito. So, when we say explosive eruption, this type of eruption that is highly violent and powerful, this is produced by rapid release of gas and pressure from magma beneath the Earth's surface. May kasamang ash, column, gases, and pati na rin po yung pyroclastic density currents. Ganito po ba talaga ang profile itong bulkang ito? Yung Kanlaon volcano from time to time nagkakaroon ng phreatic eruption, but this is unique in the sense na this is the first time that we raise it to alert level 3. Usually maliliit lamang na pagbuga ng abo yung nilalabas ng Kanlaon volcano. So kung unique po ito, anong indication po kaya nito? Well, we are seeing here na pwedeng magkaroon po ito ng magmatic eruption. The last time that nagkaroon ng magmatic eruption was in 1902 and hindi pa yan nasundan. Again, as I mentioned, puro phreatic eruptions lamang yung pagbubuga ng abo, yung Kanlaon volcano. So we're watching closely Kanlaon volcano. Opo, kung magkakaroon po ng magmatic eruption, ano pong abiso ang ginawa na natin? Palalawakin po ba yung danger level? That's right. We may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4, and we may expand the danger zone from 6 to 10 kilometers. Mga kailan po ang rekomendasyon kayang ito at anong mga obserbasyon ang hinihintay nyo pa mula dito sa bulkan? For now, wala pa tayong nakikitang uptick sa mga monitoring parameters natin. So that's the reason why right now, maintain pa rin natin yung alert level 3. Ano po yung mga hinihintay po natin? Increased tremors, paglobo nitong bulkan? Ano po pang mga hinihintay natin? Hinihintay natin yung mga dikit-dikit na paglindol. And at the same time, yung monitoring parameters natin, yung ground information equipment, lahat would show inflation or yung pamamaga ng bulkan on all sides. Right now, isang side lamang yung nakikita natin, which is on the eastern side and on the upper slope. Expected naman po sa may eastern side talaga yung pamamaga. Wala namang ibang vent na nagbukas dito po sa bulkan na inyong naobserbahan? Wala namang ibang vent. Kung saan yung may crater ngayon, active crater, doon din lumalabas yung abo natin. Ano pong rekomendasyon nyo dapat bantayan ng mga residente na nakatira malapit sa bulkan at yung mga posibleng magtungron para pagmasdan itong pagsabog ng bulkan? Okay, so again, advice natin sa ating mga residente living around Kanlaon volcano na huwag po silang pumasok doon sa recommended 6-kilometer danger zone natin. They have to remain vigilant at yung mga taong nakatira along riverbanks, they also have to be watchful kasi po, lalo kapag may torrential and continuous rainfall, pwede pong ma-remobilize yung volcanic materials natin as lahars. Ano po mga peligro o banta mula naman po sa ashfall? Yung ashfall po ito ay binubuo ng maliliit at na pira-pirasong bato, mineral, and volcanic glass. So kapag nalangha po natin yung abo,
maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. So may mga respiratory problems tulad ng hika, maaari itong magpalala ng kanilang sintomas. So mahalaga pong magsuot po sila ng face mask N95 kung maaari. Para lagyan po natin ng konteksto itong ating nakikita ngayon kasi ang ganda ng vantage point eh. Pero linawin lang po natin, itong observation point na ito sa PHIVOLCS po ito at hindi ito bahagi or nasa loob ito ng danger zone at dapat hindi pasukin ng mga residente o ng mga gusto makakita nitong pagbuga ng Bulkang Kanlaon. Sa opisina po namin yan, may mga cameras tayo installed around Kanlaon Volcano. Ang view po dun sa may residential areas, ganito rin po ba? Most likely, ganyan din po yung makikita nila. But siguro, kasi ito malapit talaga to sa mga cameras namin. So, ma-observe din po nila but, medyo malayo, naka-zoom out. Kumusta po so far yung mga instruments po natin dun sa area? So far naman, wala pa naman tayong na-report na nasira or nagpa-function pa rin naman and nakakuha pa rin tayong magagandang data. Okay. Samantalay na rin po namin, ano pong sitwasyon sa iba pang bulkan, kabilang yung Bulkang Taal at Mount Mayon? For Taal Volcano, wala po tayong naitalang volcanic earthquake for 2 straight days now since April 6. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. For Mayon Volcano, wala rin tayong naitalang volcanic earthquakes for the past 3 days. So same with Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ng Mayon Volcano. Very quickly po, nasa inyong pagkakataon, siguro pwede tayong manawagan sa mga residenteng nasa malapit sa Bulkang Kanlaon. Baka meron po kayong panawagan sa kanila. Okay, so I'll just repeat what I mentioned earlier sa ating mga kabayan na living around Bulkang Kanlaon. Pakiusap po natin na mantilis ng alerto at iwasan po ang pagpasok inside the 6-kilometer danger zone. And they have to listen sa mga advice ng kanilang LGUs at of course sa aming opisina. Huwag po silang maniniwala sa mga fake news and wag po nilang baliwalain ang panganib ng posibleng pagputok ng Kanlaon Volcano. Mag-abang lamang po siguro sa mga trusted news sites. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Abangan po mamaya ang live report tungkol sa epekto ng ashfall mula naman sa Negros Occidental. Asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang mga nasa paligid ng Bulkang Kanlaon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa western section ng Negros Island sa mga susunod na oras. Mamayang gabi naman, uulanin ang nasa eastern section. Posible rin po ang ulan sa ilan pang panig ng Kabisayaan, maging ng northern at southern Luzon at Mindanao. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa, habang intertropical convergence zone ang umiiral sa southern Mindanao at Palawan. Huli ka, mangkarambola ng isang MPV at 2 tricycle sa Antipolo City. Sugatan ng mga sakay ng tricycle. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa dashcam video na ito, tinatahak ng driver ang kahabaan ng Manuel L. Quezon Extension sa Barangay Dalig, Antipolo City noong April 2. Masdan sa kaliwang bahagi ng kalsada, nabangga ng puting sasakyan ang isang tricycle. Halos bumaligtad ang tricycle na napadpad sa kabilang lane kaya tumama sa isa pang tricycle. Nalaglag ang nakaputing pasahero na nooy nakasakay sa likod ng ikalawang tricycle. Kwento ng nakasaksing driver, nakita niyang kumabig ang kasalubong nitong MPV sa kabilang lane kaya't nabangga nito ang tricycle. Yung tinamaan yung tricycle, sa loob may sakay na 2 bata at sa labas babae medyo may katandaan na. Tapos yung sa tricycle naman po na binangga ng sasakyan, may 2 tao sa loob. Yung isa po ay duguan. Tapos may nakadagan pa sa kanyang isa pang tao din. Kaya hindi po sila makagalaw. Kasi yung driver naman po ng tricycle na binangga ng sasakyan, nakabango naman po siya agad, although may injury lang siyang tinamo. May dumating daw na traffic enforcer sa lugar at tumawag ng ambulansya. Ayon sa Antipolo Police, 8 ang sakay ng 2 tricycle. 3 sa kanila ay mga menor de edad. Huminto raw ang sasakyang nakabangga sa tricycle. Nagkaayos na raw ang driver ng MPV at mga tricycle na nasangkot sa insidente ayon sa pulisya.
Walang pahayag ang 23 anyos na driver ng MPV na sinagot daw ang pagpapagamot sa mga biktima, gayon din ang pagpapagawa ng mga nasirang tricycle. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga biktima na nagpapagaling pa ayon sa kanilang kaanak, pero wala pa silang tugon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, mas mababa sa 2 milyong Pilipino ang walang trabaho o unemployed nito pong Pebrero. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 1.94 million ang unemployed o katumbas ng 3.8% ng labor force ng bansa. Mas kaunti kumpara sa 2.16 million na walang trabaho noong Enero. Kabilang po sa mga sektor na pinakamaraming bagong trabaho nitong Pebrero kumpara noong Enero ay sa wholesale at retail construction, manufacturing at pangingisda. Mas kaunti rin ang mga underemployed o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mula sa 6.47 million na underemployed noong Enero, halos 5 million ang underemployed nitong Pebrero. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay matapos madamay sa pananaksak ang isang batang 2 taong gulang sa Lubao, Pampanga. Chris, papaanong nadamay itong bata? Connie, ang ina ng bata raw ang unang tinangkang saksakin ng 28 anyos na live-in partner niya. Arestado sa follow-up operation ng lalaki na maharap sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang illegal possession of firearms, ammunition and explosives. Matapos may makitang 2 bomba sa kanyang bag. Batay naman sa investigasyon, nasalag ng 23 anyos na ina ang tangkang pananaksak pero tumama ang patalim sa tiyan ng bata. Sugatan naman sa kaliwang braso ang babae. Ayon sa pulisya, nag-ugat ng krimen dahil sa selos. Walang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Patay naman ang isang rider matapos na bumangga ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang puno sa Curimao, Ilocos Norte. Dead on arrival sa ospital ang 19 anyos na rider dahil sa matinding sugat sa katawan. Sugatan naman ang kanyang angkas. Ayon sa investigasyon, matuli ng takbo ng motorsiklo nang mawala ng kontrol sa manibela ang biktima at bumangga sa puno ng akasya. Inamin naman ng sugatang angkas na nakainom sila ng maaksidente. Suspendido ang operasyon ng ilang tren sa bansa sa mga piling araw sa Semana Santa. Walang operasyon mula April 17, Huwebes Santo hanggang April 20, Linggo ng Pagkabuhay, ang MRT3, LRT Line 1 at LRT Line 2. Balik normal ang kanilang operasyon sa April 21, Lunes. Ayon sa pamunuan ng mga tren, magsasagawa sila ng annual maintenance habang suspendido ang kanilang operasyon. Nasa 2 toneladang cocaine ang nabisto sa isang cargo vessel sa South Korea na itinuturing na pinakamalaking drug haul doon. Ayon sa may-ari ng barko, may kausap na silang abogado para tulungan ang mga Pilipinong tripulante na nananatili pa rin sa barko. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang cargo vessel na ito na nakadaong sa South Korea natunugan ng mga otoridad na meron daw illegal na karga. Pinasok ito ng mga tauhan ng Korea Customs Service at Korea Coast Guard. Pagdating sa engine room, pumasok sila sa nadiskubreng hidden compartment sa likod at nakita ang ilang kargamento. Kumuha sila ng isang nakabalot na package na may logo ng isang luxury brand. Nang laslasin, white substance ang tumambad. Kumuha sila ng sample at doon din agad tinest. Kumbinsido sila sa resulta, ito ay cocaine. Sa kabuuan ng paggalugad ng mga otoridad, nakasamsam sila ng mahigit 50 kahon ng mga umano'y cocaine. Nasa 2 tonelada ang bigat ng mga ito at itinuturing na pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng South Korea. Ayon sa mga otoridad, galing sa Federal Bureau of Investigation at Homeland Security Investigations ng Amerika ang tip tungkol sa kontrabando. Anila, nang galing sa Mexico ang barko at naglayag sa Ecuador, Panama at China bago dumaong sa South Korea. Iniimbestigahan na ang kapitan ng barko at inaalam kung saan dadalhin ang mga droga. Hindi pinangalanan ng barko pero sa pahayag ng kumpanyang JJ Aglan Companies, kinumpirma nilang pag-aari nila ang barko, ang Norwegian flag na MV Lunita. Di pa raw malinaw kung paano naisakay roon ang mga droga. Nakikipagtulungan na raw sila sa investigasyon sa South Korea
at iba pang jurisdiction. Nasa barko pa ang lahat ng kanilang crew na galing sa Pilipinas. May kausap na raw silang abogado para tutukan ang kaso ng mga tripulanting Pinoy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng Department of Migrant Workers o Department of Foreign Affairs kaugnay sa mga Pinoy crew sa MV Lunita. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kita ang paghinto ng 4 na lalaking yan sakay ng 2 motorsiklo sa Dumangas, Iloilo. Kasunod nila ang 2 pang lalaki na nakamotorsiklo rin. Maya-maya, bumaba ang angkas ng ikatlong sumotor at saka binaril ang isa sa mga naunang lalaki. Dead on arrival sa ospital ang 23 anyos na biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng ang nakaalita ng biktima sa sayawan ang namaril. Tinutugis pa ng mga otoridad ang suspect na nakatakas. Maharap siya sa reklamong murder. Nalunod sa ilog ang isang lalaki sa Tanay Rizal sa gitna ng outing nila roon para sa birthday. Ayon sa pulisya, nakainom ang lalaki. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pinagtulungang sagipin ang isang lalaking naligo sa Daraitan River sa Tanay Rizal noong linggo. Binigyan siya ng CPR. Ay, wala na kuya, wala na. Wala na, Nang itabi ang biktima sa mas mababaw na parte ng ilog, sinubukan muli siyang i-revive. Hindi, baka kaya pa yan. Hindi na nailigtas ang lalaking kinilalang si Eric Castañares, 45 anyos. Sa investigasyon ng pulisya, dumayo lang ang biktima kasama ang kanyang mga kaanak para mag-outing sa Daraitan River dahil birthday ng isa nilang kasama. Umaga pa lang daw ay nag-iinuman na ang kanilang grupo. Ang taong ito yung allegedly na nakainom o lasing. After lunch, yung kanilang kamag-anak na namatay, naligo mag-isa. At pagdating ng alas 3 ng hapon, hinanap nila yung tao at di na makita. Ayon sa bayaw ng biktima, 2 beses lumangoy sa ilog ang lalaki. Sa kanila napansing nawawala na. Yung naglalangoy, nakita ko. Tapos tumulog ako sa dahil nakashot kami, kami. Tapos ginising ako ng asawa ko, nawawala daw yung bayaw ko. Inabot ng 1 oras daw bago natagpuan ang katawan ng biktima. Nakitaan din daw ng malaking bukol sa likod ang lalaki na posibleng indikasyon na nadulas siya. Nung nakita po namin si Tito, namumutla na po siya, naninigas na po. Iba na po yung kulay po talaga niya. Paalala ng mga otoridad sa mga mag-outing lalo ngayon tag-init. Na maging maingat, pumunta po sa lugar na ligtas para sa paglangoy at dapat din po na may kasama po ito palagi. Po silang magpakalasing sa kalasingan, nalulunod po sila sa ilog. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtaka ang ilang taga-barangay Buhangin sa Davao City matapos nilang makita sa isang bahay na may mga ibinabang kargamento na tila mga gamit para sa eleksyon 2025. Kinumpirma po ng COMELEC na election paraphernalia nga ang mga ito at ipinaliwanag kung bakit pansamantala itong inilagak sa isang private property. Balitang hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Ipinadala ng isang concerned citizen sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga larawang ito. Kulay itim na mga box na may logo ng Commission on Elections na nasa loob ng isang bahay sa Santos Street, Purok Santo Niño, Dumanlas, Barangay Buhangin, Davao City. Ipinagtataka kung bakit sa pribadong property inilagay ito. Nang puntahan ng news team ang lugar, may mga box nga na tinabunan lang ng trapal. Hindi na humarap ang may-ari ng bahay. Ayon sa isang residente sa lugar, nakita nilang ibinaba ang mga box noong Sabado ng gabi, March 29, at natapos madaling araw noong Linggo, March 30. I-discarga ang mga gamit, ay katong mga box na itong, is na siya i-seal gyapon. Pero ordinary tao lang yun ang nag-grab. Wala siya yung mga convoy, wala yung mga police. Sobra sa 10-wheeler, mga wing van. Abtan ako, isa na lang kayo, nag-discard sila sa isa. Subalit duha daw to. April 4 ng hapon nang ipablatter ito sa Davao City Police.
Ayon sa kaanak ng umano'y nanalong bidder, nag-request umano sila ng assistance mula sa hindi nila binanggit na personalidad o grupo para ilagay ang mga box sa kanilang compound. Binibiripika pa ito ng kapulisan. Wala naman umanong nakipag-ugnayan sa mismong barangay. Istorya na mo through video call ang isa sa mga umagad sa tag-iya nga kana daw nga election paraphernalia gikan daw na sa A1 Logistics, gikan pa daw na sa Manila, sa Laguna, kuan niya by tracking. Naibulong jud mi kay kami mismo sa barangay wala jud mi nahibaloan na even the PNP dapat ang pag-storage ni ana dapat do na ba na mga gikan sa COMELEC, do na ba yung security ana arma na jud mi. Ayon kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kailangang sagutin ng COMELEC kung bakit nasa isang bahay ang mga election paraphernalia. They have to justify, they have to kailangan nila mapakita kung bakit nila ginawa yun. Yun ang mahalaga. So, what could be their purpose kung bakit nila ginawa yun. Kailangan yung sagot nila is should be acceptable to the public, to those who are asking. Kinumpirma naman ng COMELEC Central Office sa inilabas nilang pahayag na mga COMELEC paraphernalia ang mga nakuhanan ng litrato sa isang bahay sa Davao City. Ito ay mga Starlink equipment at mga solar panel na gagamitin sa pag-transmit ng election returns at certificates of canvass. Hindi umano ito makaapekto sa pagbilang o pagbasa ng balota. Ginawa umanong temporary staging hub ng kanilang official service provider na I1 Resources Joint Venture o I1 JV with Ardent Networks Incorporated ang naturang bahay bago ang final delivery ng mga ito sa mga election officers sa Davao Region. Wala umano silang nakikitang irregularidad sa paglalagay ng mga election paraphernalia sa naturang bahay. Linggo ng umaga nang ikinarga sa mga wing van truck ang naturang mga election paraphernalia. Unang hinatiran ang COMELEC Davao del Norte. Lunas ng umaga, bumalik sa Davao City ang mga truck para ibaba naman ang nasa 37 na Starlink kits at 37 na solar panels para sa Davao City na inilagay sa Davao City Police Office. Kinausap nila ako na baka pwede dito ilagay for security reasons. So I said yes, this is a government facility, why not? Orgil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinabi ni Masbate 1st District Representative Ricardo Co na wala siyang kinalaman sa emergency cell alert na ikinakampanya sila. Nalaman lang daw niya na nabanggit ang pangalan niya at kanyang mga kaalyado sa naturang alert nang mag-viral na ito online. Noong Huwebes nang makatanggap ang ilang taga Masbate City ng alert na inakalang emergency o babala sa kalamidad. Pero ang laman ay pangangampanya. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ng National Telecommunications Commission na hindi pa nila natutunto ng nasa likod ng naturang emergency alert. Pag-usapan po natin ang iligal na paggamit ng emergency cell broadcast system para sa pangangampanya. Kausapin po natin si Engineer Mary Colleen Cas, Officer in Charge ng NTC Industry Planning and Management Branch. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat po na nanonood. Meron na po ba tayong lead, no? Kung papaano at sino ho ang mga nasa likod ng paggamit, no, ng ilang kandidato ng emergency cell broadcast system, ma'am? So, yun po, unang-unang po, pinapaalam po namin sa publiko na batay po sa initial na pagsisiyasat ni NTC, hindi po yun galing sa legitimate or yung official na National Emergency Cell Broadcasting System natin. Sa halip po, ito po isang klase ng SMS blasting machine or yung SMS broadcaster. Okay. Na wherein po itong SMS broadcaster po, capable po yung device na ito to send flash message. Okay. Ito ho ba ay napapasakamay ng mga ilang individual? Kasi sabi may mga nabibili naman talaga nito kung iisipin sa iba pong bansa. No? Parang pang text blast nga po para ho sa ilang mga gustong magpakalat. No? Either ng kanilang mga promos or ito, in this case, mga kandidato ang pangalan. Ano?
Opo. Sa kasalukuyan po, ma'am, naniniwala po ang NTC na may mga legal devices po talaga, katulad ng mga SMS blaster. Sa katunayan po, medyo madami-dami na din po yung mga gantong uri ng teknolohiya ang na-configurate ng PNP in collaboration po with NTC. So aside from mga individual po na illegally import device, may mga na-monitor po kami na mga seller sa mga marketplace, Okay. So may mga namomonitor na pala, no, at marami-rami na rin ang nakakabili nitong device na ito. So mag-ingat na lamang ho para doon sa mga makakatanggap, no, hindi basta-bastang dapat paniwalaan, lalo na kung galing po ito at ginagawa bilang pangampanya ng ilang mga kandidato. Ayan po naman ang ating nakausap, no, si Engineer Mary Colleen Cas, ang Officer in Charge ng NTC Industry Planning and Management Branch. 12 lugar sa bansa ang nakaranas ng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, naitala kahapon sa Virac, Catanduanes ang danger level na 46 degrees Celsius na heat index. 43 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at Sangli Point, Cavite. Habang 42 degrees Celsius sa Olongapo City, Cuyo, Palawan, Masbate City, Rojas City, Capiz, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Panglao, Bohol, Maasin, Southern Leyte at Hinatuan, Surigao del Sur. Magpapatuloy po ang init at alinsangan ngayong araw dahil sa easterlies ayon sa Pag-asa. Posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius na heat index sa Virac, Catanduanes. 43 degrees Celsius naman sa Sangli Point, Cavite. 42 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Olongapo City, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Rojas, Capiz, Iloilo City at Dumangas, Iloilo. Extreme caution level ang heat index dito po sa Metro Manila. 41 degrees Celsius sa Pasay, habang 39 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May kambal na sanggol na sinagip ng mga otoridad mula mismo sa sarili nilang ina sa Bacolod City. Sara, bakit kinailangang i-rescue yung mga sanggol? Rafi, may pagkabayolente raw kasi ang babae na lulong o dependent umano sa iligal na droga. Kinusudian ng mga otoridad ang 37 anyos na babae na sinasaktan din daw ang ama niyang senior citizen. Namamato rin daw siya ng mga kapitbahay. Itinuturing siyang threat o banta sa seguridad sa Barangay 39, kabilang na sa mga sanggol na isinilang niya nito lang Pebrero. Sa ginawang assessment ng LGU na pag-alaman na malnourished ang kambal. Ibabalik daw sila sa mga kaanak kapag mabuti na ang kalagayan. Ang babae naman nasa ospital at tinitingnan kung kailangang ilipat sa rehabilitation facility. Wala siyang pahayag. Hindi na natukoy kung sino ang nakabuntis sa kanya. Natuhog ng bakal ang balikat ng isang babae sa Talisay, Cebu. Yan ay matapos mahulog ang babae mula sa ginagawang balkonahe ng kanilang bahay. Lasing ang biktima noon at gusto raw sanang sumuka. Ang bakal kung saan siya natusok, bahagi ng katabing bahay nila na inabandona matapos masunog. Pinutol ng mga rescuer ang bakal gamit ang hydraulic cutter. Kwento ng kanyang partner, base sa resulta ng x-ray, tinamaan ang baga ng biktima. Natanggal na kahapon ang bakal at nasa ICU ngayon ang biktima. Walang sinisisi ang pamilya ng biktima at kumbinsido silang aksidente ang nangyari. Update po tayo sa sitwasyon sa Negros Island kasunod nga po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kaninang umaga. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Connie, perwisyo sa mga motorista lalo na sa mga residente ng La Carlota City ang nararanasang ashfall matapos muling pumutok ang Mount Kanlaon kaninang umaga. Sa video na ito, makikita ang taas ng usok na may kasamang abo na ibinuga ng bulkan. May taas na 4,000 metro ang plume na ibinuga ng bulkan na nagresulta ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Sa Barangay San Miguel sa La Carlota City, apektado ng ashfall ang mga residente, gayon din ang mga motorista. Ang ilang kabahayan, pati mga sasakyan, makikita nga balot ng makapal na abo. May ilang residente na nag-aalala lalo na ang mga may hika. Narito ang kanilang mga pahayag.
Do kalinong man. Tapos amo na nga paggawa sa ulbo na ang asopre. Siyempre base bala kung magtupaang daw mga barasaw. Ay nang man ginakulbaan ka man kagdason ang napaminsar mong apo ko may hapo. Nakita ko gatimbuok na sa babaw. Siyempre kulba, ikado lang ang asopre. Asopre lang gid. Tapos tisubong kinanglan gid kami tubig. Hindi mo perfect ka abuhan Dahil sa aktibidad ng bulkan, nagdeklara ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa La Casillana, gayon din sa La Carlota City. Pawang nasa evacuation centers na ang mga residenteng nakatira sa 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan simula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Ngunit inabisuhan pa rin ang mga nakatira malapit sa bulkan na maging alerto at makinig sa abiso ng LGUs, lalo na kung kinakailangang lumikas para sa kaligtasan. Connie, sa ngayon, inaabisuhan ang mga residente na umiwas muna sa mga outdoor activities dahil sa epekto ng ashfall sa kanilang mga kalusugan. Connie? Yes, kamusta naman ang panahon nyo dyan sa lugar na kinatatayuan mo ngayon? Kasi syempre may pangamba no, na baka pagka sumama ang panahon, magkaulan, ay maging lahar naman. Sa ngayon, Connie, medyo makulimlim ang panahon dito sa La Carlota City at medyo maalinsangan rin, Connie, no, sa mga panahong ito. Okay, pakilarawan lang sa amin, sa papaanong paraan na nahirapan syempre ating mga residente dyan, lalo na doon sa mga nabanggit mo nga kanina, mga nagre-reklamo na may mga hika at iba pang respiratory illnesses. Ano ba yung pakiramdam? Masakit ba ito sa mata? Yung paghinga, mahirap ba pagka nalanghap mo? Connie, pahirapan talaga, magkahalong masakit sa mata at masakit sa dibdib rin ang amoy ng asupre. Kaya naman wala tayong choice, lalo na sa mga residente, Connie, na kailangan talaga na magsuot ng face mask bilang proteksyon sa kanilang mga sarili. Yung mga Connie? kababayan natin nasa mga evacuation centers, 4 na buwan na, no? Mahigit pa nga ang kanilang pananatili doon. Nadagdagan pa ba yung mga i-evacuate sa ngayon? So ngayon, Connie, kanina nakita natin sa bahagi ng San Miguel na may ilang residente na bumababa mula sa Barangay Hagimit, isa pang barangay sa La Carlota City, at posible ang mga ito ay didiretso na sa evacuation center, of course, dito mismo sa La Carlota City, Connie. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan. Yan po naman si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Handang ituloy ng Grupong Piston ang kilos protesta nila hanggat hindi na didesisyonan ng apelan nila na payagang makapag-renew ulit ng prangkisa ang mga traditional jeep. Sabi sa kanila ni Transportation Secretary Vince Dizon, posibleng ilabas ang desisyon pagkatapos ng Semana Santa. Narito ang aking report. 2 linggo makalipas pangako ang pag-aaralan kung makakapag-renew pa ba ng kanilang prangkisa ang mga traditional na jeep. Kinilampag ng mga jeepney operators at drivers ang Department of Transportation. Huwag po ang pangako, gawin nyo naman! Lumabas si Secretary Vince Dizon para ibigay ang kanyang positibong tugon. Right after Holy Week, siguradong meron na tayong final na magiging mekanismo para makabalik kayo. Pero ang utos ko na ho sa komite, kailangan yung mga hindi nakapasok, lampas dun sa April 2024 deadline, kailangan makapasada. April 13 noong nakarang taon ang pinala deadline para makapag-consolidate ang mga jeepney operators sa ilalim ng Jeepney Modernization Program. Pero ang panawagan ng Grupong Piston, ibalik ang 5 taong franchise para sa mga traditional na jeep para sila illegal nang makapasada. Nagpasalamat ang mga jeepney operators at drivers. Meron lamang silang hiling. Sana hindi yung mahirap. Hindi pahirapan yung mga operator. Hindi natin po kayo papahirapan. Pinayagan niya tayo mag-renew at makapag-restro pero dadaan naman sa butos ng karayong. Sana yung mas mabilis. Sisiguraduhin ko na ang importante, makabiyahe kayo ng legal. Ang driver-operator na si Manglito, hinuli noong nakaraang buwan dahil sa kawalan ng prangkisa. Umaasa siyang sa halip na magbayad ng multa, mairehistro na niya ang kanyang jeep. Hanggang ngayon po, hindi ko natutubos ang aking lisensya dahil wala po akong pagtubos na halagang 12 mil. Sa kabila ng isinasagawang pag-aaral,
itutuloy daw ng grupong piston ang kanilang mga pagkilos hanggat hindi lumalabas ang opisyal na dokumentong pwede na silang magparehistro. Bukod sa DOTR, nagsagawa rin ng kilos protesta ang grupo sa Elliptical Road sa Quezon City, Kalsada sa Taguig at Baclaran. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha ang video na yan sa labas ng isang restaurant sa Central Ukraine matapos tumama ang isang Russian missile malapit doon itong Biyernes. Sa loob ng restaurant, ilang tao rin po ang nakuhanan ng video bago ang insidente. Kabilang din daw ang isang palaruan sa mga lugar kung saan kumalat ang shrapnel ng missile. Ang pag-atake sinasabing isa sa deadliest sa mga sibilyan sa mga nakalipas na buwan. 20 ang nasawi, kabilang ang 9 na bata. Bilang tugon, humiling ng agarang pulong ang Ukraine sa United Nations para pag-usapan ang pag-atake. Pasado sa Filipino fans ang breakfast dish na niluto ng Hollywood at Oscar-winning actress na si Gwyneth Paltrow. Chef Gwyneth is in the kitchen at ang star na kanyang niluto, ang Pinoy favorite na pork tocino. Siya mismo ang nag-marinate sa karne gaya ng sinunod niyang online recipe. May kapares pa yung sunny side up eggs at sinangag na cauliflower rice. Ay, social na to si Lugian. As of writing, 2.1 million views na ang video. Kabilang sa natakam yata ang isa pang Hollywood star na si Jennifer Garner. At napakomment din ang kapuso actress na si Carla Abellana na paboritong almusal din ang tocino. Hingi po tayo ng karagdagang update sa naging epekto ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Kausapin natin si OCD Region 6 Western Visayas Regional Director Raul Fernandez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Ano po initial assessment sa sitwasyon dyan sa mga probinsyang direktang naapektuhan po ng pagputok ng bulkan? Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, initial assessment lang po ninyo sa sitwasyon dyan ngayon sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon? Yeah, meron pong naiulat pong 18 barangays po yung directly affected po ng ashfall. Isa po sa La Castellana, 12 sa La Carlota City, 3 po sa Bago at 2 naman po sa San Carlos City. So sa ngayon po, ang ating pong Regional Incident Management Team ay patuloy pa rin po nagkakandak po ng assessment sa yung epekto po nung pagputok po nung Canlaon. Meron ho bang mga kailangang ilikas? Sa ngayon wala pa po, no? Dahil natigil naman yung yung pagputok ng Canlaon ng 6:47. Opo. So ang naging advice na lang po sa mga nakakaranas po ng ashfall na manatili po sila sa loob po ng kanilang mga tahanan. Kumusta po ang supply ng face mask? Ipinamimigay po ba ito ng libre o kailangan bilhin ng mga residente? Libre po. Sapat po yung natin, face mask po. In fact, mayroon pa rin tayo dito sa OCD. Nag-aantay lang po kami ng request po from LGUs. Sa ngayon po, ang po namin is may sapat pa naman pong number of face mask yung ating mga LGUs. Paano ho paghahanda kapag sakaling lumala pa yung sitwasyon o kaya umulan at magkaroon ng lahar flow? Na-identify na ho namin yung mga posible pong pagdaanan po ng ng lahar po. So meron na ho tayong mga initial na coordination na in case pong umulan po, tumaas po yung na maging in case po ng ulan, magkakandak ko tayo ng preemptive evacuation doon po sa mga pamayanan na nakatira po along the ng waterways. So meron na rin po tayong nakahanda pong mga sasakyan at meron na rin pagtatalhan po na may pre-arrange na rin po kami kung saan po dadalhin po yung mga maapektuhan pong mga pagiging. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yeah, maraming salamat din po, Sir Rafi. OCD Region 6 Western Visayas Regional Director Raul Fernandez. Mas nagdagdagan pa ang excitement ng Philo Army sa upcoming Solo Manila concert ni J-Hope. Yo, Manila, you ready? Make some noise! Hobie Fever is definitely on kasunod ng Weavers Live na yan. Ang pa-shoutout ni J-Hope para sa kanyang 2-night Hope on the Stage tour sa MOA. This weekend na yan, April 12 at
13. Ang sagot naman ng Philo Army netizens, ready na sila para kay Hobie. For today's video, bida po ang isang alagang aso from Cavite. Benta kasi online ang kanyang transformation. Mula kasi sa pagiging cute na puppy, tila naging hyena raw ito. Ay, ganun. Kwento po ng kanilang fur mom na si Marilyn Matore, kuha ang before at after photos ng Pomeranian na si Zoe noong August at November 2024. Posible raw na ang nangyari ang monkey stage ni Zoe. Yan po yung panahon kung saan naglalagas ang puppy coat ng isang Pomeranian at paglabas ng kanyang adult coat. Sa stage na yan, talagang awkward ng itsura ng isang Pomeranian. Ang transformation ni Zoe may 1.7 million hearts na. Kaya talagang trending! Cute pa rin naman. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.